Part 12. Hello, honey. Bungad nito sa baritonong tinig. Kanina ka pa ba narito sa labas? Uneasy niyang tanong. Yes, honey. And I saw you kissing with the asshole. May diing tura nito. No, you're wrong. Hindi ako nakipaghalikan sa kanya, bigla lang niya akong hinalikan. Nakita mo naman na itinulak ko siya kaagad, todo paliwanag niya. Relax, I'm not angry. But I feel your fear, honey. It does mean, you're afraid to lose me, again, isn't it? Napakagatlabi siya. Totoo namang natakot siya baka magalit si Hunter. Nadala na siya noon. Dahil sa paranoid nitong isip ay nasira sila. Hindi, assuming ka lang, kailan niya. Bumungisngis ang binata. Don't be silly, honey. I feel you're just denying it. Abangan mo ako sa backyard, mag-over the backwood na naman ako. May pasalubong ako sa inyo ni Sunshine. Bigla siyang na-excite. Okay. Pumasok kaagad siya sa kabahayan. Para walang gumala na gwardya at bodyguard, binigyan niya ng hapunan ang mga ito. Nagtungo na siya sa likod ng bahay kung saan dadaan si Hunter. Naaawa na rin siya rito. Parang magnanakaw na sumasali silang para makasama silang mag-ina. Hindi nito deserve ang ginagawa. But Hunter willing to sacrifice his high-profile life for her and Sunshine. She appreciate his effort, kaya halos wala siyang pahinga sa kakaisip ng paraan, kung paano niya magagawang legal ang pagsasama nila at matatanggap sila ni Dean Dave. Nakasampa na sa pader si Hunter. Nakasuot lang ito ng itim na jacket na may hood at itim na jogging pants. Mukha talaga itong akyat bahay, isang gwapo at hunk, bilyonaryo na magnanakaw. Mabuti naroon pa ang silya na iniwan niya. May dalang malaking paper bag si Hunter at panpan ng rosas. Pagkababa nito ay dumiretso na sila sa loob ng bahay. Aware naman si Manang Lorna at Rosalie kaya okay lang na makasama nila si Hunter. Isinara kaagad niya ang main door. Hindi naman nakapapasok sa bahay ang tatlong bantay. Talagang hindi kumain si Sunshine. Pagpasok nila sa hapagkainan ay sumigla ang bata. Daddy, kaagad itong tumalon sa ama. Inilabas naman niya ang laman ng paper bag. May isang kahon na blueberry at raspberry, fresh pa. May buong lemon chicken na dala si Hunter at malaking box na imported chocolate. Natakam siya sa ulam kaya kaagad siyang umupo sa harap ng lamesa. Umupo na rin ang mag-ama. Hindi makaget over si Sunshine sa dami ng request nitong berries. Pinakain muna ito ni Hunter ng kanin. Sumabay naman sa kanina si Rosalie. Si Manang Lorna ay nagpahuli na. Pabantayan daw nito ang mga lalaki sa labas, baka may magkamaling pumasok sa bahay. Sa nakikita niyang bonding ng mag-ama, alam ni Sabrina na hindi na niya mapaghihiwalay ang mga ito. Masaya siya sa nangyayari at ayaw na niyang modlot na naman iyon. Kung masasaktan ang mag-ama niya, higit na masasaktan siya. Kaya kailangan niyang magpakatatag at maging totoo sa kanyang sarili. Pagkatapos ng hapunan ay tumuloy ang bonding nila sa kwarto. Naghaharutan pa ang mag-ama sa kama. Siya naman ay inaayos ang laman ng closet nila ni Sunshine. Mabuti na lang postponed ang Baguio trip nila. Hindi pa naman siya nakapag-impake. Pero kalaunan ay nawala na siya ng gana, lalo nang makadama siya ng iritasyon kay Chris. Nahahalata niya na agresibo na si Chris na mahimasukan sa buhay niya. Simple lang itong manligaw pero ramdam niya na seryoso ang binata. Ang ayaw lang niya ay ang pangingialam nito sa pagdedesisyon niya para kay Sunshine. Nang makatulog si Sunshine ay siya naman ang ginulo ni Hunter. Hahalikan sana siya nito nang bigla itong tumigil. Mag-toothbrush ka muna. May bakas pa ng bibig ni Chris sa bibig mo, sabi nito. Kinurot niya ito sa tagiliran. Ang arte mo. Hindi naman ako tumugon sa halik niya, aniya. Kahit na, nilawian pa rin niya. Gago ka talaga. Itinulak niya ito. Sige na, magsipilyo ka na dahil kakainin ko ang bibig mo, nakangising sabi nito. Tumigil ka nga. Maaga akong matutulog ngayon. No, walang pasok bukas, paalala nito. Oo nga pala, linggo kinabukasan. Pumasok na lamang siya sa banyo at nag-hot bath. Nagulat siya nang sundan siya roon ni Hunter. Wala na itong damit. Nagsalo sila sa ilalim ng shower. Hindi niya ito napigilan ng salantine nito ang katawan niya. They having rough for a minute, fast yet hot and lustful. Pumunta kayo ni Sunshine bukas sa bahay nila Samantha, hihintayin ko kayo roon, sabi Hunter nang nakahiga na sila sa kama.
Napagitnaan nila si Sunshine. Hey, may bodyguard kami, aniya. Hindi naman makakapasok sa bahay nila Samantha ang mga iyon. Gusto ko lang kayong makasama maghapon. Sige, kaagad niyang pagpayag. Hinalikan niya si Sunshine sa noo. Nagulat pa siya nang sabay nilang gawin iyon ni Hunter. Nagkabungguan ang mga ulo nila. Sabay pa silang tumatawa. I missed you so much, Sab. Sa kabila ng nangyari sa atin, hindi ko akalain na mabibigyan mo ulit ako ng change. Kaya ang saya ko, daw pat ago pero sobrang nag-e-enjoy ako, seryosong pahayag nito. Napalis ang ngiti niya. Alam niyang nahihirapan na si Hunter. I appreciate your effort, Hunter. I'm also thankful that you never give me. You proved to me how sincere you are. I'm sorry if nagmatigas ako noong una. Pero hindi ko mapigil ang damdamin ko. Noong nakita kita ulit, parang nabura lahat ng sakit at sama ng loob ko. Alam ko naman kasi na hindi ka likas na masama, na biktima ka rin, masuyong sabi niya. It's all my fault, Sab. Ang nangyari sa teen, lahat ng ito, karma sa akin. Ang dami ko ring nagawang kasalanan noon, lalo kay Sabrina at sa lalaking nagmahal sa kanya. Lahat ng pinaranas kong hirap sa kanila, dinadanas ko ngayon. Pero tama nga ang sabi ng iba, once nagbago ang isang tao, meron at merong tatanggap sa kanya at magpapatawad. Ang dami kong na-realize noong nasa hospital ako, itinatak ko sa isip lahat ng payo sa akin ng doktor at mga concern na tao. They undress me, from my soul, ang especially the dark side of my heart. And I found myself so weak. Matapang lang pala ako, dahil sa maskara noong natanggal iyon, feeling ko isinilang akong muli, puno ng inspirasyong kwento nito. Hindi napigil ni Sabrina ang pagdaloy ng kanyang mga luha. Inabot naman ng kamay ni Hunter ang pisngi niya sa kapinahid ang bakas ng luha roon. Bakit ba ang rupok mo, Sab? Amused na tanong nito. Tinabig niya ang kamay nito. Ang drama mo kasi. Parang hindi na ikaw ang Hunter na nakilala ko. So, gusto mo yung dati na may sayad? Huwag, gusto ko ang ngayon, agap niya. Then, don't show me your tears. Pauungulan kita ulit, biro nito. Tinanyakan niya ang binti nito. Pahingain mo naman ako. Ang dami mo nang inipon sa sinampupunan ko. Baby boy na yan. Siguriste ka, yeah. I know that having a baby was the best foundation to make our relationship strong. And don't dare to allow Chris to kiss you again. Hindi na. Mag-resign ka na rin sa kumpanya niya. Ano? Hindi basta-basta yun, Hunter. Mabubuhay ko kayo ni Sunshine kahit hindi ka magtrabaho, San. Doon tayo tumira sa Laguna o kaya sa bahay ko, ipapamahala ko sa iyo ang hotel ko kung gusto mo ng trabaho, desperadong sabi nito. Hunter, though you're inborn rich, I still want a simple life. I don't need that wealth. I want peace of mind and freedom, sabi niya naman. Then talk to your brother and tell him what you want. Naging mabigat ang kanyang paghinga. Nahihirapan pa rin siyang magdesisyon kung paano niya haharapin si Dean Dave. Alam niyang mapapasama siya rito. Kailangan niyang mag-ingat dahil alam niya na minomonitor ni Dean Dave ang kilos niya sa pamamagitan ni Chris. Itong Chris naman, kaagad nagre-report sa kuya niya. Ang masaya. Panyan, baka may dagdag at bawas ang istorya. Hindi madali ang sinasabi mo, Hunter. Hindi mo kilala si kuya. Kapag nagdesisyon iyon, kaagad niyang ginagawa. Sobra namang pananakal ni Dean Dave sa buhay mo. Pero sa palagay ko, gusto niya na tanggapin mo si Chris. Malaki kasi ang pakinabang niya sa business ni Chris. Once nagkaroon ng malaking connections ang kumpanya nila, lalong ongat si Dean Dave. Tuso ang kuya mo, Sab. Kilala siyang buwaya sa business world. Nilalamon niya ang maliliit na companies to raise his. Naluto na ng pera ang utak ni Dean Dave. May point si Hunter. Kahit noong nagtatrabaho siya sa kumpanya ni Dean Dave, pansin niya na kumikapit si Dean Dave sa mga sikat na personalidad na mayroong malalaking business. Nagtitrade ito sa ibabang uri ng negosyo. Kaya may connection ito sa lahat ng international companies. Pinasok nito kahit ano na maaring makatulong sa pag-angat nito. Pero minsan, marumi rin itong magtrabaho. Si Chris kasi ay transportation ang linya nito. Dahil may hotel and travel agency business si Dean Dave, dumaikit ito kay Chris to have an access to the airline company.
Nakuha nito ng libre ang tourist plane ni Chris as part of his plan to tour his clients around the world. Alam ni din Dave na may lapses si Chris, may pagkaunghang pagdating sa business kaya ito palaging may advisor. Sinasamantala ni din Dave ng kahinaan ng kaibigan para kumita sa kumpanya nito pero, hindi alam ni Chris, nalulugi ito kay din Dave. Kaya galit noon sa akin si din Dave dahil hindi niya mapantayan ang International Star Hotel ko sa Florida. Hindi niya nakuha ang diskarte ko. Kahit may tama ang utak ko, tuso rin ako pagdating sa business. Ginagamit ko ang media para mas makilala ang business ko. At ang isyo ko sa utak, ginamit ko rin iyon para mapag-usapan pa ako ng mga tao. Pero naging inspirasyon ako sa iba, dahil sa kabila ng pinagdaanan ko, I still managing the giant companies. Kaya kung masama akong tao, hindi magtitiwala sa akin ang higanteng auto company sa bansa, to endorse their products. My inspirational testimony with media coverage cleared my flaws. Kaya hindi ako magtataka kung gigil lalo sa akin si din Dave, kwento ni Hunter. Your brother was a psychopath, insensitive, and a person with crab mentality. Ayaw niyang makitang nalalamangan siya ng iba. Gusto niya siya lang ang nasa taas. Nasaktan si Sabrina sa sinabi ni Hunter hinggil kay din Dave, pero hindi naman niya ito masisi. Talagang ganoon ang kapatid niya. Aware ako sa nangyayari sa kapatid ko, Hunter. Hindi ko rin siya masisi kasi biktima rin siya ng pag-aalipusta ng ibang tao. Inalipusta siya ng pamilya niya sa father side. Kaya noong nakapagpatayo siya sa sarili niyang business, pinatunayan niya na kaya niyang umangat, depensa niya. Pero sana huwag siyang sakam at makasarili. Huwag din siyang namemersonal. Business is like a game, you have to be sports all the time if you want to remain on top. Hindi pwedeng sinasamahan ng personal issue ang business. He's not professional. Kung galit siya sa akin dahil sa business, doon lang, huwag niyang idamay ang relasyon natin. Ipinapangalandakan pa niya sa organisasyon namin na, hindi pa ako magaling, na malabong gumaling ang sakit ko, dahil adik ako sa droga na napabayan. Lalo siyang nasaktan sa natuklasan. Of course, din Dave treat her like a princess despite the truth that he has a devil side. Pansin niya iyon lalo kung humarap sa ibang empleyado si din Dave. Kung hindi pa siya tumira ng ilang taon sa poder nito ay hindi niya ito lubos na makikilala. Pihira naman kasi sila magkita noon kaya akala niya talaga ay sobrang bait nito. Ganoon pala talaga, hindi makikilala ng lubusan, ang isang tao kung hindi ito kasama ng matagal sa iisang bubong. Lalong naawa siya kay Hunter. Hirap na nga itong nakipaglaban sa sakit nito, may mga tao pang sumisira rito. Ang masaklap pa, kapatid pa niya. Humihingi ako ng tawad sa nagawa ni Kuya, Hunter. Alam ko nasaktan ka, samo niya. Hindi naman ako galit, Sab. Naintindihan ko siya. Pero kung pakikialaman pa rin niya tayo, ibang usapan na yun. Salamat sa pag-unawa, iiyak na naman sa siya pero naunahan siya nito ng pighil. Piningot nito ang ilong niya. Iyakin ka talaga. Motlog ka na nga, anito. Dumukwang pa ito sa kanya para lang halikan siya sa bibig. Ikaw rin, sabi niya. Ngumiti lang ito saka bumalik sa pagkakahiga. Kaya pala pinapapunta ni Hunter si Sunshine sa bahay nila Samantha dahil birthday ni Acer. Magsi-celebrate ang mga ito. Nag-text din sa kanya si Samantha. Maaga pa lang ay umalis na sila ni Sunshine, dahil gusto niyang tulungan sa pagluluto si Samantha. Isang bodyguard lang ang kasama nila at isang driver. Kailangan nilang mag-ingat dahil tiyak na minumonitor sila ni din Dave. Pagdating nila sa bahay ng mga San Diego ay naroon na si Hunter. Hindi rin pumasok sa ospital si Acer. Sa labas lang naman ng bahay na iwan ang driver at bodyguard, sa may kubo roon. Pinibigyan lang niya ng pagkain ang mga ito. Ang saya ni Sunshine nang makita ang tatay nito roon. Kaagad itong nakipaglaro. May playground sa loob ng bahay si Acer para sa mga bata. Naroon ang mga ito at sinasamahan. Ang mga bata, silang dalawa naman ni Samantha ang magkatuwang sa pagluluto. May mga bisita raw si Acer kaya marami silang lulutuin. Ang husay niyong magtago ni Hunter, sabi ni Samantha nang ikwento niya rito na nag-o-over the bakod si Hunter para makasama sila sa gabi. Oo nga pero nahihirapan na rin ako, aniya sa malamig na tinig. Nagbabalat siya ng karot. Si Samantha naman ay ginigisa ang karne na gagawin nitong kaldereta.
Bakit hindi mo nalang kausapin ang kuya mo? Maiintindihan ka naman siguro niya. Nag-alangan siya lalo nang ikwento ni Hunter kung ano, ang mga dahilan bakit galit dito ang kapatid niya. Sa taas ng pride ni Dave, malabong papayag ito na balikan niya si Hunter. Noon pa lang ay isinumpa na nito na hindi nito tatanggapin si Hunter para sa kanya. Kung sana ay makuha sa pakiusap si kuya, bakit hindi? Natatali ka lang sa utang na loob mo sa kanya, sis. Hinarap siya ni Samantha. We had the same situation, sab. Ganyan din ako noon kay kuya. Halos kontrolado niya ang buhay ko dahil nga kay Hunter. Pero noong na-realize ko na ginagamit lang ako ni kuya para sa sarili niyang kapakanan, natauhan ako. At saka, hindi naman ako mahal ni Hunter. Kaya ipinaglaban ko ang side ko, kwento ni Samantha. Nakakuha siya ng ideya sa kwento nito. Pero magkaiba ng ugali ang mga tao. Iba si Dave, at mas malaki ang utang na loob niya rito. Nagi-guilty rin siya dahil nangako siya sa kapatid. Hindi naman niya akalain na biglang babalik ang pagmamahal niya kay Hunter, na akala niyang nawala na. Iba pa rin pala kapag nasa harapan na niya ang tao. Dahil din iyon kay Sunshine. Hindi niya kayang pagkaitan ng karapatan ng anak niya at magsinungaling dito habang buhay. Pinag-iisipan ko nga kung saan ako magsisimula, sabi niya. Sundin mo kung ano ang gusto ng puso mo. Sab. Kung saan ka masaya, go. Hindi ka naman pababayaan ni Hunter. At nandito naman ako para alalayan ka. Napangiti siya. Salamat, ate. Malaking tulong talaga na nakilala kita. I'm just concerned, sis. Gusto ko ring maging masaya kakatulad ko. Nabuhayan siya ng pag-asa. Bago sumapit ang tanghali ay marami na silang naluto. Pulutan at merienda sa hapon na lang ang niluluto nila ni Samantha. Dumating ang pamilya ni Acer, ang mga magulang nito, kapatid na babae kayag ang asawa at mga anak. In fairness, ang hunk din ng bayaw ni Acer na si Gary. Dumating din ang kaibigan ni Acer, na sikat na modelo, si Francis, na pinsan naman ni Gary. Kasama rin ni Francis, ang artista at sikat na modelo nitong asawa na si Chloe Hernandez. Tatlo na ang anak ni Gary at Alexa, na kapatid ni Acer. Dalawa naman ang anak ni Francis at Chloe. Natutuwa siya na nakilala niya ng personal ang sikat na si Chloe Hernandez. Ang bait nito at napakaganda. Ang ingay na ng kabahayan dahil sa mga bata. Ang nanay ni Acer ay nakaluklok lang sa wheelchair nito at nakamasid sa mga batang naglalaro. Na-stroke pala ito kaya paralisado na. Lalong sumaya si Sunshine dahil ang dami nitong kalaro. Hindi naman siya nag-aalala dahil naroon si Hunter at binabantayan ng anak nila. Hyper pa naman ito kapag maraming kalaro. Halos ayaw nitong tumigil sa pag-iindayog. Sinabihan lang niya si Hunter na bantayan ang likod ni Sunshine baka basa na ng pawis, inaatake pa naman ito ng hika kapag natuyuan ng pawis. Panay ang sunod ni Hunter ng punas sa likod ni Sunshine. Wala itong inatupad kundi sundan ang kilos ng anak nila. Saktong pagsapit ng alas 12 ay kumain na sila. Naroon sila sa hapagkainan na may mahabang lamesa, dinalhan lang ni Sabrina ng pagkain ng bodyguard at driver nila. Kakwentuhan din ng mga ito ang driver ng ibang bisita. Mga big time ba naman ang bisita? Napagod kakaluto si Sabrina kaya pagsapit ng hapon ay nagpahinga siya sa guest room na inilaan ni Samantha. Mabuti may dala siyang ekstrang damit maliban sa damit ni Sunshine. Naligo na siya roon. Paglabas niya ng banyo ay saktong pumasok si Hunter karga si Sunshine na nakatulog na. Maingat nito yung inihiga sa kama. Palitan mo ang damit niya, sabi niya rito. May dala ka bang damit? Kinuha niya ang bag saka inilabas ang damit ni Sunshine. Nagbihis na rin siya. Sinuutan ni Hunter ng diaper si Sunshine. Baliktad pa ang lagay nito. Ang dapat nasa harapa at nasa likod. Natawa siya. Baliktad yan, site niya. Paano ba? Amused na tanong nito. Paliktawin mo, dapat mas malapad sa likod para hindi lumagpas ang ihi, turo niya. Inulit naman nito. Ang sarap pala mag-alaga ng bata, kakaaliw, sabi nito nang matagumpay na naikabit ang diaper. Oo, nakatitanggal ng pagod, sang-ayon niya. Mas masaya kung maraming anak, di ba? Kinindatan siya nito. Hihirit ka pa, sure naman na masusundan si Sunshine. Tumayo si Hunter at niyapos siya sa baywang. Nagdikit ang mga katawan nila at masuyong magkatitig ang mga mata. Parang ayaw na niyang umuwi sa bahay niya. Gusto na niyang sumama kay Hunter sa bahay nito.
Mas magiging masaya kung malaya na tayong magsasama, sabi mas masaya kung legal tayong mag-asawa, na walang kontrabido, seryosong pahayag nito. Pumuga siya ng hangin. Makararating tayo riyan, Hunter. Huwag tayong magmadali. Alam ko nahihirapan ka na rin. Yes, I know you, too. Yumuko ito at siniil ng halik ang kanyang mga labi. Kaagad naman siyang tumugon. Naudlot ang halikan nila nang may kumatok sa pinto. Kaagad silang naghiwalay. Huwag kang maglasing, habilin niya rito. Yes, ma'am. Take a rest. Anito at sandaling pinaghinang ang kanilang mga labi. Kanina pa kasi niyayaya ng mga lalaki si Hunter na uminom. Hindi naman mga mukhang sagapa sa alak ang mga kainuman nito kaya hindi siya nag-alala. May nagdala ng imported liquor at wines. Usapan nila ni Samantha wine lang ang iinuman nila pero pagsapit na ng gabi. Sinabayan muna niya sa pagtulog si Sunshine. Magising si Sabrina na wala na sa tabi niya si Sunshine. Pumangon na siya at hinanap ito sa labas. Nakikipaglaro na naman ito sa ibang bata sa playground. Si Hunter ay nakatulog sa sofa. Ang hana na ni Hunter sa alak, nakatulog kaagad, sabi ni Acer. Ang ibang kalalakihan ay nasa hardin at nag-iinuman pa rin. Napangiwi si Sabrina nang makita, ang driver at bodyguard niya na lasing na. Paano pa sila makauuwi? Bakit sila nalasing? Wala sa loob na tanong niya sa mga lalaki. Uminom kasi ng alak, pilosopong sagot ni Gary. Natawa siya. Oo nga naman. Ang driver niya ay nakatulog na sa loob ng open cottage. Itong bodyguard na si Jomar ay sagapa pala sa alak. One-on-one nakikipag-inuman kay Gary. Si Francis at Chloe tatlong ay nauna nang umuwi. Kaya pala nabawasan ang mga bata. 6:00 na ng hapon. Pinainit lang nila ni Samantha ang tirang pagkain. Nauna nang umuwi. Ang parents nito, katuwang nila si Alexa sa paghahanda ng hapunan. Sila lang naman ang kakain dahil nalasing na ang iba. Loko talaga si Kuya Gary, nilasing ang driver at bodyguard mo, sab. Siya hindi palasing, ani ni Samantha. Naroon na sila sa hapagkainan at nag-aayos ng pagkain. Nako, gago talaga yung asawa ko na yun, sabi naman ni Alexa. Tumawa siya, pero mabuti na rin yun para hindi sila makauwi. Gusto pa niyang makasama si Hunter. Maya-maya ay pumasok si Gary at kumuha ng pulutan. Pinalo ni Alexa ng tinidor ang kamay nito. Hoy, tama na yan. Ang lakas ng loob mong uminom, mamaya hindi na tayo makauwi. Sita ni Alexa sa asawa. Hindi naman ako naglalasing, konti lang iniinom ko, hinahaluan ko ng tubig. Nilasing ko lang ang alalay ni Sabrina, para may libre akong imported chocolate kay Hunter, at free hotel accommodation tayo sa hotel niya, sabi ni Gary. Siraulo ka talaga. Tumakbo si Gary para iwasan ang kamay ni Alexa. Napangiwi si Sabrina. Ang kulit ng mag-asawa pero sweet. Natawa siya sa ideya ni Hunter na lasingin ang driver at bodyguard niya. Pero pati ito nalasing. Tinawag na nila ang mga bata para maghapunan. Ginaisang naman niya si Hunter. Lulugo-lugo itong bumangon. Para mahimasmasan ito, pinainom niya ito ng tea. Nalasing na ba ang mga sagabal sa pagmamahalan natin, sab? Nakangising tanong nito ng mahimasmasan. Naroon sila sa kusina. Oo, lasing na. Ikaw talaga, puro kakalokohan. Ang galing ni Gary. Magdamag tayong magkakasama, inakbayan siya nito. Nalasing ka naman. Ang daya kasi ni Gary magpaikot ng baso. Tuso ang gago. Natawa siya.